Labis ngang nagulat ang lalaki ng isang araw ay may 4 na batang kambal ang siyang lumapit sa kanya at biglang nang hold up. Pero bakit kaya kamukha niyang mga to? Pinagbintangan niyang kasintahan na nagpabayo sa ibang lalaki pero paano kung makalipas ang ilang taon ay biglang may nakita nga siyang 4 na bata na kamukha niya. Halos mapahagulgol nga siya sa nangyari. Nanginginig habang hindi makapaniwala si Angelica sa hawak niyang pregnancy test. Ilang beses siyang napalunok habang sinisipat ng mabuti ang 2 pulang guhit na siyang kumpirmasyon na siya nga talaga ay nagdadalang tao. Hindi niya malaman ang gagawin o kung paano niya sasabihin ang bagay na to sa kanyang nobyo. Subalit, kailangan niyang ipaalam ang kanyang pagbubuntis. Kaya naman nagtungo siya sa bar na siyang pagmamay-ari ng kanyang kasintahang si Winston. Kaya ko to. Kailangan malaman ni Winston ang tungkol dito. Total kaming 2 naman ang bumuo ng baby na to eh. Kaya 2 kaming may pananagutan. Pagkausap nga ni Angelica sa kanyang sarili habang nag-iipon nga ng lakas ng loob bago nga siya tuluyang pumasok sa loob ng bar. Nagtungo nga siya sa isang KTV room nang doon nga siya ituro ng isa sa mga staffs kung saan niya na matatagpuan ang kanyang nobyo. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya si Winston kasamang tropa nitong 3 lalaki at may 2 babae. Angelica, anong ginagawa mo dito? Gulantang ang reaksyon nga ni Winston nang makita nito ang kanyang nobya at tumayo nga ito para lapitan si Angelica. Sorry Winston, kung nagpunta ako rito nang walang pasabi, may kailangan kasi akong sabihin sa'yo eh. Wika nga ni Angelica. Hinawakan naman ni Winston ang kamay ng kanyang nobya at lumabas nga sila ng KTV room para nga makapag-usap. Ano yung sasabihin mo? Importante ba yan? Winston, ano kasi? Panimula ni Angelica ngunit napahinto siya at nakagat na nga lamang niya ang kanyang pangibabang labi dahil sa kabang kanyang nararamdaman. Come on, tell me. Ano ba yun? Tanong pa nga ni Winston na hindi na nga makapaghintay pa na malaman kung ano man ang nais sabihin ng kanyang kasintahan. Napalunok nga si Angelica at unti-unti niyang pinakitang hawak niyang pregnancy test. Kinuha naman niya ni Winston at kumunot ang noo nito. Ano to? Maang-maangang reaksyon naman ni Winston. Winston, buntis ako. Nanginginig ang boses na sagot naman ni Angelica. Nawala ang pagkakunot ng noo ng lalaki. Subalit napalitan ng isang hindi kaaya-ayang reaksyon na animoy hindi nito nagustuhan ang narinig. Hindi to totoo, right? Pinaprank mo lang ako, tama ba? Well, if that's the case, I'm telling Angelica na hindi to magandang biro. Kaya itigil mo na to dahil hindi nakakatuwa. Seryosong sambit ni Winston dahilan kaya nanlumo si Angelica. Umawang ng bahagya ang mga labi ni Angelica dahil labis nga siyang hindi makapaniwala sa mga sinabi ng kanyang nobyo. Winston, hindi kita pinaprank. Bakit naman ako magpaprank ng ganito ha? Totoong buntis ako, bakit? Hindi mo ba tanggap? Napamura na nga lamang si Winston. Hindi ako naniniwala sa'yo, Angelica. Paano kita mabubuntis? Hindi ba nga gumagamit naman ako ng proteksyon sa tuwing may nangyayari sa atin? Asik naman ni Winston. Hindi ko rin alam, okay? Kaya nga maski ako, hindi ko rin alam. Hindi ako makapaniwala na buntis ako. Gate naman ni Angelica. Imposibleng mangyari yan. Unless. Napakunot no si Angelica sa gustong sabihin ni Winston. Unless what, Winston? Unless ibang lalaki nakabuntis sa'yo. Nang mga sandaling yun natigilan nga si Angelica, para bang nabingi sa kanyang narinig. Unti-unting sumikip ang dibdib niya. Hindi makapaniwala sa binibintang sa kanya ng taong lubos na mahalaga sa kanya at pinagkatiwalaan niya. Ano? Tama bang narinig ko ha? Pinagbibintangan mo kung napapabuntis sa ibang lalaki? Kanyan ba talaga kababang tingin mo sa akin, Winston? Girlfriend mo ko. At itong pinagbubuntis ko, 2 tayong gumawa nito.
At imposibleng ibang lalaki nakabuntis sa akin dahil ikaw lang naman ang lalaki na kasiping ko. At higit sa lahat, hindi kita kayang lokohin. Dire-diretsong sad nga ni Angelica, kung saan nagsimula ng pumatak ang kanyang mga luha. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ba ako sa'yo. Lalo na't marami ka ng lalaking nakarelasyon noon. Kaya paano ako makakasigurado na wala kang ibang lalaki, ha? Kaya sorry pero hindi ko matatanggap to. Mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Way ka naman ni Winston na para bang tiyak na nga ito sa kanyang desisyon at paniniwala na hindi siyang ama ng ipinagbubuntis ng kanyang kasintahan. Lalong nanikip ang dibdib ni Angelica. Pakiramdam niya tinutusok nga ang puso niya nang paulit-ulit ng mga oras na yun. Gusto niyang magalit, sumigaw, murahin ng lalaki, ngunit hindi niya magawa dahil labis nga siyang nasaktan. Sige, kung yan ang desisyon mo, maghiwalay na lang tayo, Winston. Matapang na sabi na nga lamang ni Angelica, na tila ba nangihina ang boses. At ilang segundo lang, walang maski isang salita, ay bumalik sa loob ng KTV room si Winston, kung kaya't naiwan si Angelica nang mag-isa habang patuloy na inilalabas ang mga luhang dulot ng sakit na kaniyang nararamdaman. Parang dinudurog ang puso niya ngayon, lalo pa at umasa siya maski katiting na babawiin ni Winston ang mga sinabi nito. Ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ang lalaking minahal niya ng lubos ngayon ay siya rin palang wawasak sa puso niyang ito rin ang nagbuo matapos siyang makaranas ng pasakit sa mga lalaking nakarelasyon niya noon kung saan niloko lamang din siya. Tila ba nang hina ang mga tuhod ni Angelica, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid at nagsimula na nga rin siyang ihakbang ang kaniyang mga paa palayo sa lugar na iyon, palayo sa lalaking mahal niya na siyang kinasusuklaman na niya ngayon. Ilang araw ang lumipas matapos nga ang paghihiwalay ni na Angelica at Winston ay nawalan na sila ng komunikasyon sa isa't isa. Hanggang sa mapagdesisyonan nga ni Angelica na sumama sa kaniyang tiyahin na siyang nagtatrabaho sa Canada at sa Canada nga niya isinilang ang hindi niya akalain na 4 na sanggol puro lalaki na siyang pinangalanan niyang Ace, Aaron, Angelito at Alexis. Katuwang ang kaniyang tiyahin ay inalagaan nga nila ang kaniyang quadruplets hanggang sa lumipas nga ang 5 taon. Sigurado ka rin ba talaga dyan sa desisyon mo, Angelica? Tanong nga ng tiyahin ni Angelica sa kanya habang tinutulungan nga siya nitong mag-impake. Hinarap naman ni Angelica ang kanyang tiyahin at tipid na ngumiti. Tita, pinag-isipan ko na po ng mabuti to. Alam ko pong hindi tama pero suportado naman po ako ng mga bata. Isa pa po, makikinabang din naman po ako. At makikinabang din naman po ang mga anak ko doon. Gusto ko lang din po nalinisin ang pangalan ko sa kanya at ipamukha sa kanya ang katotohanan na kadugo niyang mga batang hindi niya pinanagutan noon. Palaban na sad nga nito. Suportado rin naman ako sa mga gagawin mo. Nag-aalala lang naman talaga ako sa iyo dahil baka sa uli, ikaw lang din naman ang masaktan. Wika naman ang tiyahin ni Angelica. Naiintindihan ko po kayo. Pero wag po kayong mag-alala dahil kaya ko po ang sarili ko. Yung gagawin ko ngayon ay para sa mga anak ko na lang. Hindi niya na ako masasaktan pa. Salamat din po pala sa lahat ng tulong niyo sa akin. Salamat din po kasi kayo po ang tumayo kong magulang. Ani nga ni Angelica at niyakap ang kanyang tiyahin. Kinabukasan ay kagad ngang lumipad si Angelica kasamang kanyang mga anak pabalik sa Pilipinas. Mama, when are we going to see Papa po? Biglang tanong nga ng anak ni Angelica na si Ace habang kasalukuyan silang nagayos ng kanilang mga gamit sa bago nilang tirahan. Napaisip naman si Angelica. Huwag kang mag-alala anak. Kapag nakapagpahinga na tayo at naayos na natin lahat, makikita niyo rin ang papa niyo. Okay po, Mama. Maya-maya pa ay napaupo sa sofa si Angelica habang seryosong nakatitig sa kanyang laptop kung saan tinitignan ng mga information ng dati niyang kasintahan na siyang
dumurog sa puso niya at ngayon ay handa na nga niyang harapin. Matapos nga nilang kumain na mag-iina, pinaliguan nga muna ni Angelica ang mga bata at isa-isa na nga rin niyang binihisa ng mga to. At napatitig nga siya sa kanyang mga anak. Mama, ano pong problema? Tanong naman ng bunso nitong anak na si Alexis. Wala naman. Naisip ko lang kasi na baka malito sa inyo ang papa niyo lalo na magkakamukha kayo. Sagot naman ni Angelica. Pare-pareho kasing brown ang kulay ng mga mata ng quadruplets na siyang namana ng mga ito sa kanilang ama. Kulay itim din ang mga buhok nito. Mapuputi ang mga kulay at talaga nga namang magkakawangis. Kaya nga noong bata pa lamang, ang mga ito ay may pagkakataon din na nalilito si Angelica at nakikilala lamang niya ang kaniyang mga anak kung sino ang mga ito sa pamamagitan ng pag-check niya sa balat ng mga ito sa iba't ibang parte ng katawan ng 4 na kambal, kung saan ang panganay na si Ace ay may balat sa likod ng tenga, si Aaron naman ay sa balikat, kay Angelito naman ay sa talampakan, at sa tiyan naman matatagpuan ang balat ng bunsong si Alexis. Mama, tingin niyo po ba this time po tatanggapin po kami ni Papa? Malungkot ang boses na tanong naman ng batang si Angelito. At dahil doon muling nanumbalik nga sa alaala ni Angelica, ang araw na naghiwalay nga sila ng dati niyang nobyo dahil sa pagbubuntis niya. Mga anak, alam kong alam niyo na pinabayaan tayo ng papa niyo, hindi ba? Kaya ngayon hindi tayo papayag na muli niya kayong tatalikuran. Kung kailangan na patunayan sa kanya na anak niya kayo, gagawin natin ang lahat, okay? Tama ka po, Mama. Isa pa po, may karapatan din naman po kami bilang anak niya, di ba? Katong naman ang batang si Aaron. Napangiti na nga lang si Angelica at muling nakipagkwentuhan sa kaniyang mga anak. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na pinakahinihintay ni Angelica na mangyari. Mula sa mabilis na pagdadrive ay kaagad ngang nakarating si Winston sa parking lot. Bago lumabas ng kotse ay inayos niya muna ang kaniyang necktie at mamahaling relo na suot niya sa kaniyang kaliwang pulsuhan. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ni Winston nang bigla siyang mapahinto sa pagkagulat ng may 4 na batang lalaking nakasuot din ng black suit ang siyang lumapit sa kaniya at pinalibutan siya. Huwag ka pong gagalaw, hold up po to! Pagbabanta ng batang sa Angelito, habang nakatutok nga kay Winston ang hawak nga nitong laruan na baril. Isa-isang tinignan ni Winston ang 4 na bata at pare-pareho nga ang mga ito na may hawak na itim na baril na batid mo na laruan lamang ang mga to. Kumunot naman ang noo ni Winston, dulot ng pagtataka. Lalo na nang mapansin niyang magkakamukha ang 4 na batang kasalukuyang nakapalibot sa kanya. Huwag ka pong kikilos! Nang masama kung ayaw niyo pong masaktan. Ibigay niyo po sa amin ang wallet niyo. Magkasunod nga na saad nila Ace at Aaron. Kahit na naguguluhan ay marahan namang kinuha ni Winston ang kanyang pitaka sa kanyang bulsa at inabot nga sa mga bata. Dagli namang tinignan ng batang si Aaron ang wallet para nga tignan ang ID nito at nang masiguro nga nilang ito ang pangalan ng kanilang ama, ibinalik din ito kagad ang wallet na siyang pinagtakhan nga ni Winston. Teka mga bata, ano ba talagang gusto nyo? Bakit nyo ginagawa to? Kalmado ang boses na tanong nga ni Winston pero madiin sa mga ito. Ikaw po kasi ang papa namin. Direktang sabi nga ng batang si Angelito. Sandaling natigilan nga si Winston. Ngunit bahagya rin itong natawa. Ano? Akong papa nyo? Mga bata, naglalaro ba kayo? Sorry pero single ako at wala rin akong mga anak. Ano bang gusto nyo? Gusto nyo ba ng pera? Gusto nyo ba ng pagkain? Sabihin nyo lang, pwede ko naman kayong bigyan pero wag nyo lang sanang ulitin na gawing prank to. Kahit na kanino, okay? Kasi ako muntikan na ako maniwala sa inyo eh. Mabuti na nga lamang talaga at mabait ako. Mahinahon na pakausap nga ni Winston sa mga bata na may kasamang munting ngiti sa mga labi nito. Hindi ka naman po namin pinaprank eh.
Totoo po ang sinasabi po namin na ikaw po ang papa namin. Tama po. Hanggang ngayon po ba hindi niyo po kami tatanggapin? Hindi pa po kami nasisilang, ayaw niyo na po sa amin. Pati rin po ba ngayon itatanggi niyo po kami at tatalikuran? Ayaw niyo po ba talaga sa amin? Kaya po ba hindi niyo po kami pinanagutan si mama noon? Anong klase po kayong ama? Bakit niyo po kami pinabayaan na walang papa? Sunod-sunod na saad nila Ace, Alexis. Mas lalo ngang nagulumihanan si Winston ng mga sandaling yun. Hindi na nga niya mabatid kung pinaprank pa rin ba siya ng mga bata o kung totoo na ba ang mga sinasabi nito dahil sa mga seryoso nitong muka at boses. Sandali nga mga bata, ano bang ibig niyong sabihin ha? Anak niyo nga po kami dahil ikaw po ang papa namin. Ayaw niyo po bang maniwala sa amin? Giit naman ng batang si Angelito na may bahid nga ng inis ang boses dahil tila ba ayaw pa rin maniwala ng kanilang ama. Sabihin niyo sa akin sino bang mama niyo? Tanong pa nga ni Winston. Ako ang mama nila. Isang boses nga ang siyang nakaagaw sa atensyon nilang lahat at nagpatigil kay Winston nang marinig niya ang pamilyar na tinig na yon ng isang babae. Dahan-dahan ngang nilingon ni Winston ang babaeng siyang dumating na kasalukuyang may suot na shades at nang makita niya ito ay bumakas sa kaniyang mukha ang pagkagulat ng bahagyang mamilog ang kaniyang mga mata at umawang ang kaniyang bibig. Nilapitan naman ni Angelica ang kaniyang mga anak habang suot ang seryosong reaksyon sa kaniyang mukha at tila ba malamig na aura. Long time no see. Biglang naiusal nga ni Winston habang hindi pa rin makapaniwala na nakatitig nga ang kanyang kasintahan. Long time no see, may ex-boyfriend? Tugon naman ni Angelica habang may ngisi sa gilid ng kanyang labi. Mabuti naman at nakilala mo na ang mga anak mo. Dugtong nasabi pa nga ni Angelica. Mga anak ko? Reaksyon nga ni Winston. Yes, mga anak natin. Pagdidiin nga ni Angelica. Napalunok naman si Winston at isa-isang sinulya pa ng mga bata. Humugot naman ang isang malalim na buntong hininga si Angelica at inalis ang kanyang shades at inilagay nga sa kanyang ulo bago nga ito nagsalitang muli. Hanggang ngayon ba, ipagpipilitan mo pa rin na hindi mo sila mga anak at iba ang tatay nila? Itatanggi mo pa rin ba kahit na kitang-kita namang kahawig mong mga bata? Take note, hindi lang isa kundi 4 na bata ang nabuo nating 2. Sinalubong nga ni Angelica ang mga mata ng lalaki kung saan nga si Winston na mismo ang siyang unang nag-iwas ng tingin na para bang hindi nito matagalan ng titig ng dating nobya. Mas maganda siguro kung doon na lang sa office ko kayo mag-usap. Sabi naman ni Winston kaya naman nagtungo nga sila sa opisina. Ngayon ay kasalukuyang nakaupo sa mahabang sofa si Angelica, katabi ang kanyang 4 na anak, kung saan katabi niya sa kanan ng 2 at sa kanyang kaliwa naman ng 2 pa. At sa single sofa naman nakaupo si Winston. So hindi ka pa rin kumbinsido? Kung gusto mo, willing naman akong ipa-DNA test mo sila kung kinakailangan para mapatunayan na dugo at laman mo ang 4 na kambal. Saad nga ni Angelica nang mariin. No need. Naniniwala naman ako sa'yo. Tugon naman ni Winston matapos nitong humigop ng kape na siyang inilapag nga rin niya kaagad sa coffee table. Wow talaga? Naniniwala ka na sa akin ngayon? Himala ah. Samantalang noon pinagbintangan mo pa nga akong ibang lalaki ang nakabuntis sa akin, di ba? Sigurado ka bang hindi mo na kailangan ipa-DNA test ang mga bata para makasigurado? Matapang na tanong nga ni Angelica. Alam kong nagkamali ako noon. Kaya gusto kong humingi ng sorry dahil doon. Hindi na kailangan, Winston. Matagal na rin naman na yun eh. Wala na rin akong pakialam pa sa kung ano man ang nangyari sa nakaraan nating 2. Ang gusto ko lang ngayon, tanggapin mo ng buo ang mga anak natin. Dahil may karapatan din naman sila sa'yo at sa buhay mo. Baka lang din nagtataka ka kung bakit ngayon lang ako bumalik. Well, sabihin na natin
na narealize kong kailangan din ng mga anak ko ng kalinga ng isang ama. At hindi naman ako masamang ina para ipagkait yun sa kanila. At sana, naiintindihan mo rin, lalo na at naniniwala ka naman na rin ngayon na ikaw nga nga nila. Seryosong sambit naman ni Angelica. Don't worry. Dahil naiintindihan ko, sa ngayon pinoproseso ko pa rin ang lahat. Pero I assure you na hindi ko tatakasan ang responsibilidad ko bilang ama nila. Babawi ako at pupunan ko lahat ng naging pagkukulang ko sa kanilang apat. Ani naman ni Winston. Mabuti naman kung ganun. Yun lang din naman talaga ang gusto ko eh. Ang kilalanin mo ang mga anak mo. So anong plano mo? Paano ka babawi sa bata? Siyempre una sa lahat, gusto ko muna silang ipakilala sa pamilya ko. Sa mga kaibigan, kamag-anak at sa lahat ng tao. Handa rin akong ibigay sa kanila ang lahat na naman ang gustuhin nila. Kung mararapatin mo, okay lang bang bukas na bukas din makasama ko kagad ang mga bata para may pakilala ko sila? At para mas makilala pa nila ako bilang ama nila. Siyempre naman, pero kasama ako. Ako ang nanay nila, kaya kahit saan man sila magpunta dapat kasama ako. Hayag naman ni Angelica. Tumango naman si Winston. Sure, walang problema. Matapos nga ang naging pag-uusap na yun, nang magkasintahan na sina Angelica at Winston, ay hindi na nga rin nagtagal pa. Ang mag-iina tumuwi na nga rin para nga rin makapagpahinga. Kamusta kayo mga anak? Masaya ba kayo na tanggap kayo ng papa niyo? Pagkonsulta nga ni Angelica sa kanyang mga anak habang handa na ngang magpahinga ang mga to. Mama, natutuwa po kami na tatanggap na rin po niya kami kaagad. Pero hindi pa rin po namin makakalimutan yung plano po natin sa kanya. Masama pa rin po yung loob namin kay Papa dahil po pinabayaan niya po tayo noon. Sagot naman ng batang si Angelito. Tama po si Kuya, Mama. Ngayon pong mapapalapit na po tayo kay Papa, may pag-asa na po tayo para ubusin po ang yaman niya. Nang sa ganun po, maranasan niya rin po yung parusa dahil po tinalikuran niya po tayo noon. Pagsang-ayon naman ng bunsong si Alexis. Sandaling natigilan naman si Angelica. Kung minsan kasi pakiramdam niya, ay para bang matatanda na nga ang kausap niya sa tuwing patungkol nga sa plano nila ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit batid pa din naman ni Angelica na sadyang matatalino lamang ang mga anak niya at mahal na mahal siya ng mga to. Mama, ano pong problema? Nalulungkot po ba kayo dahil bigla niyo pong naalala ulit yung iniwan po tayo ni Papa? Biglang usisa naman ng batang si Ace. Dahil doon, tagling na pailing si Angelica. Hindi naman anak. Huwag kayong mag-alala. Okay lang ang mama, okay? Alam niyo mabuti pa magpahinga na kayo ngayon dahil bukas babalikan pa natin ang papa niyo. Napatango na nga lamang mga bata at nagsimula na ngang humiga ang mga to bilang mabilis nilang pagsunod sa kanilang ina. Lumabas na rin naman si Angelica ng kwarto at nagtungo na nga sa kwarto niya para makipag-video call sa kanyang tiyahin gamit ang kanyang laptop. O kamusta naman kayo riyan? Anong nangyari? Nakausap mo na ba si Winston tungkol sa mga bata? Bungad nga na tanong ng tiyahin ni Angelica. Okay lang naman po kami dito, tita. Opo, nakausap na rin po namin si Winston. Fortunately, ngayon tinanggap na po niya ang mga bata. Sagot naman ni Angelica. Talaga? Kailangan bang ipa-DNA test ang mga bata? Hindi na po tita. Ang totoo nga po niyan, ako na nga po mismong nagalok sa kanya na ipa-DNA test niya ang mga bata para makasigurado po siya. Pero ayaw niya po eh. Naniniwala naman na raw po siya, lalo na at kita namang hawig niya rin ang mga bata. Bukas na bukas nga po gusto niyang makasama ang mga bata para may pakilala niya sa lahat. Kwento naman ni Angelica. Mabuti naman kung ganun. Alam mo bang lubos akong nag-aalala dahil iniisip ko na baka sa pangalawang pagkakataon ay masaktan ka niya at hindi ka na naman niya paniwalaan at panindigan. Usal pa nga ng tiyahin ni Angelica. Mabuti na nga lamang po at hindi po yun nangyari. Dahil baka hindi ko na po siya mapatawad kung sakali mangiparanas po niya sa akin o kaya sa anak namin mismo yun. Tura naman ni Angelica.
O siya, kamusta naman ang mga bata? Anong naging reaksyon nila? Ayun po. Kahit papaano natutuwa naman po sila na tatanggap na sila ng ama nila. Tipong hindi na nga sila pinagdududahan pa. Pero tita, mukhang masama pa rin talaga ang loob ng mga bata sa papa nila. Ine-expect ko kasi talaga na kapag nakita nila at matanggap sila ng ama nila, magbabago ang isip nila at lalambot ang mga puso nila para kay Winston. Pero hindi ko akalaing gusto pa rin pala nilang ituloy yung plano naming ubusin ang yaman ni Winston. Tita, masama ba akong ina kung ganito ang ginagawa ko sa mga anak ko? Masama ba akong magulang para hayaan po na may galit sa pusong mga anak ko para sa ama nila? Bumuntong hininga naman ang tiyahin ni Angelica. Alam mo Angelica, tatapatin na kita. Oo, nung una hindi talaga ako sang-ayon sa plano mo dahil naisip ko, baka sa huli ikaw lang din ang masaktan at mahirapan. Pero gusto kitang suportahan. Hindi dahil sa pamangkin kita kundi dahil alam ko kung ano ang mga pinagdaanan mo nung talikuran ka ng lalaking yun. At ngayon babalikan mo lang siya para sa karapatan ng mga bata at suportado sa iyong mga anak mo. Isa pa, hindi ko alam kung paano nyo gagawin na ubusin ang yaman ng ex mo. Pero kung para sa inyo ng mga bata, handa akong suportahan ka. Basta kung sakali man na magbago ang isip mo at kung sa tingin mo walang magandang patutunguhan ng plano mo, pwede kayong bumalik dito sa akin ng mga bata. Basta sa ngayon, hayaan mo muna na makasama ng mga batang mga Manila at enjoyin ang magandang buhay na may bibigay sa kanila ng ex mo. Basta ikaw mag-iingat ka lang din palagi. Ingatan mo rin ang puso mo. Ayoko nang masaktan ka ulit. Mahabang litanya nga ng tiyahin ni Angelica na may kasamang payo. Napangiti na nga lamang si Angelica dahil doon na-touch nga siya sa mga sinabi ng tiyahin na tinuturing nga niyang kanyang tanging magulang. Matapos nga ang kanilang pag-uusap ng kaniyang tiyahin ay nagpahinga na rin siya at naghanda na para sa mga magaganap kinabukasan. Kinabukasan, muli nga nilang nakaharap si Winston kung saan isinama nga silang mag-iina sa bahay nito upang ipakilala ang mga bata sa pamilya, kaibigan at mga kamag-anak. Sumunod ay ipinakilala rin ni Winston ang mga bata sa buong kumpanya na kaniya na ngayong pinamamahalaan. Naging maayos naman ang lahat at hindi nga inaasahan ni Angelica na matutuwa ang lahat sa mga bata. Wala siyang narinig na maski anong negatibong komento patungkol sa kanila, kaya naman naging magaan para sa kanya ang lahat, lalo na at nakikita niyang masaya ang mga bata. Makalipas nga ang mahabang oras, nanatili muna ang mag-iina sa opisina kasama si Winston upang magpahinga sa dami ng nangyari. Doon na rin nag-order ng pagkain si Winston para nga sa kanilang dinner, lalo pa at hindi na rin gusto pang bumiyahe ng mga bata para kumain sa labas. Anyway, may mga gusto ba kayo? Katulad ng mga laruan o kahit na anong gusto nyong hingin. Sabihin nyo lang, handa naman ako ibigay sa inyong lahat. Pakiusap nga ni Winston sa mga bata. Talaga po, Papa? Kahit po ba nung hingin po namin ibibigay niyo po? Paninigurado pa nga ng batang si Ace. Napatingin naman si Angelica sa kanyang anak nang makaramdam siya ng munting kaba sa maaaring hingin nga ng kanyang anak. Tumango naman si Winston. Oo naman anak, kahit ano pa yan. Nagkatingin na naman ang mga quadruplets at tumango sa isa't isa na para bang may pagkakaintindihan ng mga to. Hanggang sa una nang nagsalita ang panganay na si Ace. Kung ganun po, Papa, gusto ko po sana ng kotse. Sabi nga ng batang si Ace. Laro ang kotse? Sure anak, kahit ilan pa ang gusto mo. Hindi po laro ang kotse, Papa. Gusto ko po yung totoong kotse. Pagkaklaro pa nga ni Ace dahilan kaya muntika na nga maibuga ni Angelica ang iniinom niyang tubig. Dahil nga sa pagkagulantang, habang si Winston naman, natigilan at hindi nga nito na ituloy na maisubo ang kasalukuyan nga niyang kinakain. Totoong kotse? Paniniguradong tanong pa nga ni Winston. Tumango-tango naman si Ace.
Opo, Papa. Bakit po? Hindi po ba pwede yun? Hindi naman sa ganun, anak, pero bata ka pa kasi. Hindi ka pa pwedeng gumamit ng kotse. Kaya anong gagawin mo ron? Hindi naman po para sa akin yan, Papa. Para po sana kay Mama. Para hindi na po kami mahirapan sa pagko-commute. Hindi pa po marunong si Mama mag-drive kaya pwede nyo rin po siyang turuan. Isa pa po, gusto ko po talagang mabilan po ng kotse si Mama kaya lang po bata pa po ako eh. Kaya matagal ko pa po yung magagawa. Paliwanag naman ng batang si Ace. Napatitig nga si Angelica sa anak at naantig ang puso niya sa sinabi nito. Sandaling napatingin naman si Winston sa kanyang ex-girlfriend bago ito tipid na napangiti. Sure anak, walang problema, bibilin ko yung kotse na gusto nyo. Tuturuan ko din ang mama nyo na mag-drive. Sabi nga ni Winston kaya lumawak ang ngiti ng anak nitong si Ace. Kayo, may gusto ba kayong hingin o gustong ipabili? Baling pa nga nito sa mga kapatid. Napatingin naman sa kisame ang batang si Aaron na waring nag-iisip. Ako po, Papa, gusto ko po sana ng bahay. Sabi nga nito. Pareho namang nanlaki ang mga mata nila Angelica at Winston dahil sa pagkagulat sa hiningi nga ng kanilang anak. Hindi nga makapaniwala si Angelica na ganoong bagay ang maiisip nga ni Aaron lalo pa at wala siyang ideya sa kung anong tumatakbo sa isip ng quadruplets. Bahay? Hindi makapaniwalang reaksyon nga ni Winston. Opo, gusto ko po ng malaking bahay para po sa amin ni Mama. Medyo maliit po kasi yung tinitirahan po namin ngayon. Gusto ko po sana ng mansyon katulad po ng bahay po ninyo, Papa. Ngingiting-ngiting tugon pa nga ng batang si Aaron na para bang isang maliit na bagay lamang ang hinihingi niya. Bakit po, Papa? Bawal po ba yun? Hindi po ba sabi po ninyo kahit ano pong hingin namin ibibigay niyo po? Nakangusong sad pa nga ni Aaron nang hindi kaagad nakapag-react ang kanilang ama. Sorry anak, nagulat lang talaga ako. Pero sure, bibilan ko kayo ng malaking bahay. Nakangiting sabi naman ni Winston. Napainom na nga lamang muli ng tubig si Angelica. Ako naman po, gusto ko po ng mamahaling alahas para po kina Mama at Lola. Kagad nasambit naman ng batang si Angelito kahit hindi pa nga ito tinatanong. Sige, mabilis na pagpayag naman ni Winston. Ako po dahil po bibilhan niyo po kami ng malaking bahay. Gusto ko naman po ng maraming supply ng groceries para po hindi po kami maubusan at mawawalan ng pagkain. Pagsingit naman ng bunsong si Alexis na siyang nagdulot nga ng munting ngiti sa mga labi ng kanyang mga magulang. Matapos nga nilang kumain, nagtungo na nga si Angelica sa pantry para nga kumuha ng kape kung saan sinundan naman siya ng kanyang ex para nga makapag-usap at naiwan nga sa opisina si Winston at ang kanilang mga anak. Nagulat ako sa mga hiningi ng mga bata. Hindi ko yan expect na ganun sila mag-isip ngayon. Panimulang wika nga ni Winston sa kalmadong boses. Wala akong idea na ganun pala yung mga hihilingin nila. Kaya nagulat nga rin ako eh. Pero kung hindi mo naman kayang ibigay sa kanila yun, pwede ka namang tumanggi. At ako nang bahalang magsabi sa kanila. Usal naman ni Angelica. Nope. Kaya ko naman talagang ibigay sa kanila lahat ng yun. Isa pa, ngayon pa lang naman ako babawi sa mga anak ko. Kaya walang problema kahit ano pang hilingin nila. Sabi naman ni Winston. Humigop naman si Angelica ng kape at tumitig nga sa mga mata ni Winston. Napapaisip tuloy ako kung bakit wala ka pang naging anak sa loob ng 5 years. Kayong kaya mo naman palang ibigay sa kanilang lahat. Hindi ko rin maiwasan na magtaka kung bakit kagad mo silang tinanggap nung sinabi kong mga anak mo sila. Samantalang noon, parang pinandidirihan mo ako nung malaman mong buntis ako at hindi mo matanggap na ikaw ang ama. Napalunok na nga lamang si Winston sa sinabi ng kanyang ex. Well, sabihin na nating immature pa ako nung mga panahon na yun. Gusto kong manahin ng kumpanya at para mangyari yun, hindi ko pwedeng i-disappoint ang pamilya ko. Kaya ayoko pa nung magkanak. Bukod doon, hindi pa ako handa nun para maging ama. Kaya sorry kung kinailangan kitang hiwalayan noon. At kaya rin, wala akong naging anak sa loob ng 5 years dahil hindi na rin naman ako nagkaroon ng bagong nobya simula nung maghiwalay tayo.
Mas nag-focus ako sa sarili ko hanggang sa nakuha ko ng gusto ko. At ito ang manahin ng kumpanya. Kaya naman gusto kong bumawi sa mga anak natin. Dahil alam kong tinalikuran ko noon ang responsibility ko bilang ama at nobyo mo. At ikaw? For sure magkakaroon ka ng ibang boyfriend. Pero siguro, ayaw pa ng mga bata sa kanila, right? Dahil iba rin naman kung makikilala nila ang tunay nilang ama. Bahagyangang nagpanting ang tenga ni Angelica matapos marinig ang mga huling sinabi nga ni Winston nang hindi nga niya yun magustuhan. So sinasabi mo bang hindi ko kayang mabuhay ng walang lalaki sa buhay ko? FYI, hindi na rin ako nagkaroon ng bagong boyfriend no? Dahil hindi naman ako tanga para hindi madala at hayaan ng mga gagong lalaki na pumasok sa buhay ko. Hindi na rin para hayaan kong masaktan ulit pagkatapos kung magmahal at saka magtiwala ng lubos. Mas nag-focus din ako sa mga anak ko. Mahirap maging single mother sa loob ng 5 years. Pero kinaya ko, sa tulong na rin ng tiyahin ko. Pero naisip kong deserve din naman ng mga bata na makilala ang tunay nilang ama. Yung ama nila na tinalikuran sila noon. Seryosong sabit ni Angelica na may diin nga sa ilang salitang binitawan niya. Natigilan naman si Winston dahil doon. At sumilay nga ang pasimpleng ngisi sa gilid ng labi ni Angelica bago siya muling humigop ng kape niya. Ramdam kong may hinanakit ka pa rin sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo noon. So tell me, anong dapat kong gawin para mapatawad mo ko? Maya-maya ay seryosong tanong naman ni Winston. Sandaling natahimik si Angelica bago muling humigop nga sa kape niya. Magpakama ka lang sa mga anak mo. Yun lang. Tanging sambit nga ni Angelica bago siya umalis ng pantry at bumalik sa opisina kung nasaan naroroon ang anak niya, kung saan sumunod din naman kaagad sa kanyang lalaki. Mga anak, umuwi na tayo para makapagpahinga na rin kayo. Yaya nga ni Angelica sa mga bata nang madatnan niya ang mga to na nanonood ng kung ano sa laptop ng kanilang ama. Kaagad namang pinatay ng mga bata ang laptop at tumayo na rin. Ihahatid ko na kayo. Alok pa nga ni Winston na hindi na nga tinanggihan pa ng mag-iina. Matapos nga maihatid ni Winston ang kanyang mag-iina, umuwi na nga rin siya at nadatnan niya nga sa sala ang kanyang pamilya na may kung anong pinag-uusapan. Nandito ka na pala. Maayos mo bang naihatid ang mag-iina mo? Bungad nga ng ina ni Winston. Yes. Tipid na sagot naman ni Winston at naupo na nga rin sa sala para makisali nga sa usapan ng mga to. Nagtataka lang talaga ako kung bakit ngayon mo lang ipinakilala sa amin ng mga anak mo. Hindi ba sinabi sa iyo na ex mo na buntis siya? Usisa pa nga ng ina ni Winston. Hindi naman nakasagot kaagad si Winston. Hindi niya kasi alam kung paano ipapaliwanag o sasabihin ang katotohanan na siya itong naging gago sa naging relasyon nila ng kanyang ex na si Angelica. Don't tell me, hindi mo pinanagutan ng ex mo. O kaya naman hindi mo siya tinrato ng tama. Kaya kanya iniwan at hindi niya sinabi sa iyo na magkakaanak kayo? Komento naman ng kuya niya na siyang kasalukuyang umiinom ng wine. Pumeke naman ng ubo si Winston at nilunok na nga lamang ang sariling laway. Hindi siya makasagot dahil guilty siya. Hanggat maaari kasi, ayaw nga niya sanang balikan pa ang kagaguhan niya sa nakaraan nila ni Angelica. Hindi bale na. Kung ano man ang nangyari, hindi na mahalaga pa yon. Ang importante ngayon ay nakilala na natin ang mga anak ni Winston. Sabat naman ang ama ni Winston. Siya nga pala. Ano na ang balak mo ngayon sa mag-iina? Kailan ba sila magiging parte talaga ng pamilya natin? Biglang tanong nga nito na siyang bahagyang ikinagulat ni Winston. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Reaksyon pa nga ni Winston. Ibig sabihin ng daddy mo ay kung kailan kayo magpapakasal ni Angelica para maging ganap na silang parte ng pamilya natin. Hindi ba siya yung first and last girlfriend mo? Sure ka bang naka-move on ka na sa kanya? Kasi sa tingin ko hindi pa. Dahil kung talaga naka-move on ka na, matagal ka na sanang nagkaroon ng bagong girlfriend. Tama ba ako, anak? Hirit pa nga ng ina ni Winston. Come on bro,
Bumalik na siya sa buhay mo. Kaya wag mo nang sayangin ang pagkakataon. Kung ako sa'yo, pakakasalan ko na siya. Lalo na at malalaki na rin ang mga anak nyo. Hindi magtatagal, papasok na rin sila sa school. Gusto mo bang bulihin sila ng ibang tao bilang isang walang tatay? Bagay naman kayo ni Angelica. Kaya wag mo nang pigilan pa ang sarili mo, buuin mo ang pamilya mo. Payo nga ng kuya ni Winston na siyang sinang-ayunan naman ng kanilang mga magulang. Dahil nga ron tila ba napaisip nga din si Winston. Samantala oras na nga rin ng pagpapahinga ni na Angelica at ng kanyang mga anak nang bigla nga niyang maalala yung nangyari kanina. Siya nga pala mga anak, tungkol sa mga hiningi niyo sa papa niyo. Nagulat ako ron Hindi ko akalain na sa mura niyong edad ganun yung mga bagay na gusto niyo. Paano niyo naisip yun? Tanong nga ni Angelica sa mga bata. Pilyo namang ngumiti ang mga bata. Naging praktikal lang po kami talaga, Mama. Gusto po nating ubusin ang pera ni Papa, di po ba? Kaya po yun yung mga bagay na hinihingi po namin. Isa po para din naman po sa iyo yun, Mama para hindi ka na po mahirapan. Sagot naman ng batang si Ace sa sweet nitong boses. Tipid na ngumiti naman si Angelica. Ang totoo niya, natatouch ako sa inyo dahil alam kong ako lang din talaga ang iniisip niyo. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Alam niyo kung wala siguro kayo, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Mahal na mahal ka rin po namin, Mama. Thank you po dahil inalagaan niyo po kami kahit na po alam po namin hindi ka pa rin po ready noon na maging mama katulad po ni Papa. Si Papa tinalikuran po kami pero ikaw po, tinanggap mo po kami, isinilang at inalagaan po kaya hiling din po namin na maging masaya ka po at hindi na po mahirapan. Sad naman ang batang si Angelito. Unti-unti namang namuo ang mga luha sa mga mata ni Angelica sa itinura ng kaniyang anak. Kaya naman laking pasasalamat ni Angelica na nagkaroon siya ng mga mabubuting anak. Ilang lalaki na ang dumaan sa buhay niya, ngunit puro sakit at pighati lamang ang natamo niya. Kaya naman ngayon tiyak na siyang kaya niyang mabuhay na tanging mga anak lamang niya ang kasama niya. Bago pa nga maiyak si Angelica dahil sa pagiging emosyonal ay niyakap na niya ang mga anak niya at nag-good night na sa isa't isa sa katuluyang nagpahinga. Mabilis naman na natapos ang araw na yon at sumapit na nga ang umaga kung saan nang magising ang mga bata ay nadatnan nila ang kanilang ina na tila ba nasa stress sa listahan nito. Good morning po, Mama. Ano po yan? Tanong nga ng bunsong si Alexis. Nanguna nga nitong nalapitan ng kanyang ina. Good morning mga anak. Masayang bati nga rin Angelica sa quadruplets at isa-isa na nga rin siyang binati ng mga to at hinagkan siya sa kanyang magkabilang pisngi. Listahan to ng budget at ipon ko para sa pag-aaral nyo. Kapag nagsimula na kayong mag-school. Ngayon kasi niisip kong kumuha ng yaya para kapag nakahanap na ako ng trabaho, may maiiwan at magbabantay sa inyo. Alam niyo naman kailangan kong magtrabaho dahil gusto ko rin naman na mabigyan kayo ng maginhawang buhay. Paliwanag nga ni Angelica sa kanyang mga anak patungkol sa kanyang ginawa. Pero Mama, kailangan niyo pa po bang magtrabaho? Hindi po ba pwedeng humingi na lang po tayo ng pera kay Papa? Para hindi na rin po kayo mapagod at para po kayo na lang din po ang mag-aalaga po sa amin palagi. Suwestyon naman ang batang si Aaron. Anak, ano kasi? Hindi naman kasi forever na dapat nakaasa tayo sa papa nyo. Saka hindi ba? Ang plano natin ay ubusin ang pera ng papa nyo. Paano kung dumating sa puntong maubos nga talaga ang pera ng papa nyo? Paano tayo mabubuhay? Hindi ba? Kaya mas mainam pa rin kung magtatrabaho ako. Explika naman ni Angelica. Pero Mama, marami naman pong pera si Papa Pwede po tayong humingi ng allowance sa kanya at pwede niyo pong ipunin na lang. Kaya magkakaroon pa rin po tayo ng pera kahit na po hindi po kayo magtrabaho. Ani nga ng batang genius na si Ace. At nagbigay nga ng kanyang opinyon. Magsasalita pa nga sana si Angelica nang bigla naman silang makarinig ng tunog ng doorbell mula sa kanilang gate. Mga anak, sandali lang Paalam nga ni Angelica sa mga bata at nagtungo nga sa gate ng kanilang bahay para tignan kung sinong nag-doorbell. At napaawa ang mga labi nito nang makita ang lalaking bihis na walang iba kundi ang kanyang ex.
at ang ama ng kanyang mga anak. Anong ginagawa mo rito? Tanong nga ni Angelica sa lalaki. Gusto ko sanang sunduin ng mga bata. Sagot naman ni Winston. Sunduin? Bakit, anong meron? Bala ko kasi sana silang ilabas at bilhan ng mga gusto nila. Okay lang naman siguro, di ba? Wala namang problema sa akin, basta ba kasama ako. Napakamot na nga lamang ng batok si Winston. Ang gusto ko kasi sana, yung mga bata lang ang kasama ko. Sambit ni Winston kaya bumalatay nga sa mukha ni Angelica ang bahid ng pagkalungkot at pagkagulat. Bakit hindi ba pwede nakasama ako? Protesta pa nga ni Angelica. Wala namang problema kung kasama ka. Pero gusto ko kasi sana na kami lang muna ng mga batang magbabonding. Saka hindi mo naman kailangan na mag-alala dahil iingatan ko sila, iuwi ko sila at hindi ko naman sila kikidnapin. Paano naman ako makakasigurado nun? Mali ko ba kung may plano ka palang ilayo sa akin ng mga bata? Angelica, you have to trust me. Hindi ko naman magagawang ilayo sa iyong mga bata. Promise, iuwi ko rin sila kagad. You have nothing to worry about. Kahit na nga, nagdadalawang isip pa rin. Nagtungo na nga pabalik sa loob ng bahay si Angelica at sumunod naman si Winston kung saan na pinaupo nga siya nito sa sofa habang ang mga bata ay nakatitig lamang sa kanilang ama at hindi nga sila makikitaan ng kahit na anumang emosyon. Pakakainin ko na muna ng breakfast ang mga bata bago ko sila paliguan at bihisan. Kaya mo bang maghintay? Maya-maya ay tanong nga ni Angelica sa kanyang ex nang bigyan niya ito ng kape. Sure, walang problema. Mabilis na sagot naman ni Winston. Hinandaan na nga muna ni Angelica. Nang almusal, ang mga bata kung saan sinabayan nga niya rin. Na kumain, inalok niya rin si Winston ngunit tumanggi ito. Kaya nanatili naman ito sa sala at itinuon nga ang sarili sa kanyang cellphone. Matapos kumain kagad ngang pinaliguan at binihisan ni Angelica ang quadruplets. Mama, ano pong meron? Bakit po nandito si Papa? Usisa nga ng batang si Alexis matapos nga nilang magbihis. Alis daw kayo kasama ang papa niyo, gusto niyang makasama kayo at makabonding. Sagot naman ni Angelica. Pero hindi po ba kayo kasama? Nakangusong tanong naman ni Ace. Gusto kong sumama pero gusto ng papa niyo na kayo-kayo lang muna. Ayos lang din naman sa akin dahil nangako naman siya na iuwi niya kayo sa akin pagkatapos. Kaya naman panatag ako. Isa pa, safe naman kayo na sa papa ninyo. Dahil mga anak niya kayo. Basta mag-enjoy lang kayo, okay? Ganito na lang. Kung sakali man na magkaroon ng problema, ipapadala ko sa'yo yung luma kong cellphone na tawagan mo ako kaagad, okay? Sad nga nito kay Ace. Kaagad naman na tumango-tango nga ang batang si Ace. Noted po, Mama. Ibinigay na nga ni Angelica ang luma nga niyang cellphone sa kanyang anak. Bago nga sila lumabas ng kwarto para nga puntahan ng ama ng mga bata na kanina pa nga naghihintay sa sala. Ready na ba kayo? Excited nga ang boses na tanungan ni Winston sa mga bata. Tumango lang naman ang apat na magkakapatid bilang kanilang tugon. Iuwi ko sila bago mag-8 o'clock at ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi mo kailangan mag-alala dahil safe ko silang ibabalik sa'yo. Paling pa nga ni Winston kay Angelica nang sumakay na nga sa loob ng kotse ang apat na bata. May tiwala ako sa'yo. Tanging nasabi lang naman ni Angelica at tuluyan na ngang umalis ang mag-aama. Nang araw na iyon ay sinubukan ni Angelica na maging panatag at huwag mag-alala. Kaya naman inabala niya ang kaniyang sarili at kung ano-ano nga ang ginawa niya. Katulad na lamang ng paglilinis, panunood ng kung ano-ano at kumain. Habang si Winston naman ay dinala niya ang kaniyang mga anak sa isang mall kung saan una nga nilang pinuntahan ay ang jewelry shop at doon ay namili sila ng mga alahas na siyang hiniling ng batang si Angelito para nga sa kaniyang ina at para nga sa tiyahin ni Angelica. Sunod naman nilang binili ay ang kotse na para din kay Angelica
At ang panghuli nga ay pinuntahan nila ang isang mansyon na siyang nais bilhin ni Winston para sa kaniyang mag-iina bilang iyon ang hiniling ng kaniyang anak. Kinuha nga lamang ni Winston ang opinyon ng kaniyang mga anak kung kaya't isinama niya ang mga ito at labis ngang natuwa ang mga bata sa kanilang mga nakita nang magustuhan nga nila ang lahat lalong-lalo na ang mansyon na bago nilang titirhan. Samantala, kahit ano ngang gawin ni Angelica ay hindi pa rin ito mapakali kakaisip sa kaniyang mga anak. Kung saan maya't maya niya kung i-check ang kaniyang cellphone, waring naghihintay ng tawag mula sa kaniyang mga anak at mula sa kaniyang ex. Ilang oras pa ang lumipas hanggang sa sumapit na nga ang 7:00 at hindi na nga makapaghintay si Angelica na salubungin ang kaniyang mga anak, kung saan lumabas nga siya ng gate at doon niya inabangan ang kaniyang mga anak hanggang sa ay mabuti naman at dumating na sila. Sambit nga ni Angelica nang matanaw na nga niya ang kotse ng dati nga niyang nobyo na siyang parating. At nang huminto nga ang kotse ay lumabas na nga roon ang 4 nilang mga anak na siyang tumakbo nga palapit sa kanya. Mama, namiss ka po namin! Bungad nga ng batang sa Angelito. Ako rin mga anak. Sobra din ako nag-alala sa inyo. Kumusta kayo? Nag-enjoy ba kayo? Opo mama, sobrang saya po. Saka nga po pala may dala po kaming pagkain para sa inyo mama. Itinaas pa nga ng batang si Ace ang dala nga nitong pagkain. Ngumiti naman si Angelica at napunta nga sa kanyang ex ang atensyon niya nang lumabas na nga rin ito ng kotse. Mga anak, sige na. Pumasok na muna kayo sa loob at magpahinga muna kayo bago kayo maligo, okay? Bilin nga ni Angelica sa mga bata na siyang kagad namang sinunod ng mga to. See? I told you. Hindi mo kailangan mag-alala kasi ibabalik ko naman sila sa iyo ng safe and sound. Turan nga ni Winston. Hindi mo pa rin naman maialis sa akin ang mag-alala para sa kanila. Dahil mga anak ko sila. Normal lang yun. Paliwanag naman ni Angelica. I understand. By the way, mas mainam siguro kung bukas ng umaga magsimula ka ng mag-empake. Kumunot naman ang noon ni Angelica. Mag-empake? Bakit? Nabili ko na kasi yung bahay na para sa inyo ng mga bata. Bukas na bukas pwede na kayong lumipat doon. Susunduin ko kayo itahatid doon. Teka, seryoso ka talaga doon? Hindi makapaniwalang reaksyon ni Angelica. Ano ba sa tingin mo? Isa pa, seryoso naman talaga ako nung sinabi kong babawi ako sa mga bata at handa akong ibigay sa kanila. Ano man ang hilingin nila. Tugon ni Winston. Hindi na nga nakapagsalita pa si Angelica. Kung saan ilang minuto ang lumipas, ay nagpaalam na nga sila sa isa't isa. Kinabukasan nga, ay ginawa nga ni Angelica ang sinabi ni Winston na mag-empake. Hindi rin naman nagtagal, ay dumating si Winston para nga sunduin ang mag-iina. Tahimik lamang sila sa biyahe kung saan nang sulyapan ni Angelica ang quadruplets sa backseat ay nakapikit ang mga mata ng mga ito na waring natutulog. Kaya naman hinayaan na lang ni Angelica ang mga bata at itinuon na lamang din niya ang kaniyang atensyon sa labas ng bintana. Nang mapalingon naman si Winston kay Angelica ay binalak nitong magsalita. Subalit hindi na niya naituloy nang mapansin niya ang pagsandal ni Angelica sa upuan at pagpikit ng mga mata nito. Kaya naman nag-focus na lang si Winston sa pagdadrive hanggang sa narating na rin nila sa wakas ang kanilang paroroonan. Nang makababa si Angelica sa kotse, kasabay ang kaniyang mga anak, napanganga siya sa pagkagulantang sa isang mansyon na kaniyang nakikita ngayon. Winston, tama ba tayo ng pinuntahan? Hindi ka ba nagkakamali lang? Bali nga ni Angelica sa lalaki. Mama, tama po ang pinuntahan nating lugar. Ito na po yung bahay na binili po ni Papa para sa atin. Ani nga ng batang si Aaron na siyang sumagot. Tama ang anak natin, Angelica. Tamang lugar ang pinuntahan natin at simula ngayon dito na kayo titira ng mga bata. Usal nga ni Winston. Muling tumingin si Angelica sa mansyon habang hindi pa rin makapaniwala ang kaniyang reaksyon. Nang pumasok nga sila sa loob, mga mamahaling gamit at malawak na espasyo
ang siyang bumungad sa kanila. Laking tuwa naman din ng mga bata nang makita nila ang sandamakmak na groceries o supply para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Halika, pumunta tayo sa magiging kwarto mo. Yaya nga ni Winston nang hawakan nito ang kamay ni Angelica at tinungo nga nila ang isang kwarto. At mas lalo nga ang namangha sa Angelica nang madatnan niya ang mga mamahaling alahas sa kanyang kama at vanity mirror. Sa tingin ko, bagay ito sa'yo. Saad nga ni Winston nang kunin nito ang isang kwintas mula sa lagayan at lumapit kay Angelica. Sakto namang nakaharap sila sa isang human-sized mirror, kaya naman kitang-kita ni Angelica ang buo niyang katawan habang marahan ngang isinusuot ng lalaki ang kwintas sa kaniyang leeg. Matapos maisuot ni Winston ang kwintas kay Angelica, ay naitutok niya ang kaniyang mga mata sa salamin dahilan kaya nagtagpo ang paningin nila. Si Angelica naman ang siyang unang nag-iwas ng tingin at namangha sa kwintas na nasa kaniyang leeg. Maganda. Tipid na komento lang naman ni Angelica na tila ba na speechless sa mga pangyayari. Hindi naman na rin nakapagsalita pa si Winston kung saan napatitig na lamang ito sa kaniyang dating nobya. Nang mapansin naman iyon ni Angelica ay nakaramdam siya ng pagkailang at ilang minuto pa ang lumipas na patuloy pa rin itong walang imik at nakatitig lang sa babae. Ay hinarap na nga ito ni Angelica. Anong problema, okay ka lang ba? Tanong nga ni Angelica at doon na nga lamang napakurap-kurap si Winston at tinuon nga sa ibang direksyon ng kanyang paningin. May gusto ka bang sabihin? Usisa pa nga ni Angelica. Humugot naman ang isang buntong hininga ang lalaki. Angelica, ang totoo niyan. May gusto sana akong sabihin. Pero ayokong isipin mo na minamadali ko ang mga bagay-bagay. Sadyang naisip ko lang na malalaki na rin ang mga bata, malapit na rin silang magsimulang mag-aral. Ayoko naman na hindi nila dadalhin ang apelyido natin. Gusto ko rin naman na maging ganap kayong parte ng pamilya ko. Pwede bang diretsuhin mo na lang kung anong gusto mong sabihin? Pagputol nga ni Angelica sa sinasabi ng lalaki na tila may mainip nga siya dahil nga sa paligoy-ligoy nito. Okay, kung yan ang gusto mo. Ang sinasabi ko lang, let's get married. Direktang sabi nga ni Winston. Ilang beses namang napakurap si Angelica sa kanyang mga sinabi dulot ng pagkagulat sa mga narinig. Teka Winston, hindi ka ba nabibigla lang? Utal nga ang reaksyon na saad ni Angelica na bakas ang kaba sa boses. Dagling umiling-iling naman si Winston. Hindi. Alam kong nabigla ka. Pero gusto rin ng pamilya ko na maging ganap na kayong parte ng pamilya namin. Lalo't madaling panahon. Isa pa, nabanggit din sa akin ng mga bata na gusto mong magtrabaho at ayaw nilang mangyari yun. Kapag kinasal tayong dalawa, hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Dahil ako nang bahala sa inyo, Angelica. Ayoko man aminin pero until now, mahal pa rin kita. Oo, naging gago ako pero ngayon narealize ko na lahat ng mali ko noon at ngayon gusto kong bumawi sa'yo. So please, marry me. Nang mga sandaling iyon, hindi nga malaman ni Angelica kung ano ang sasabihin niya. Ang akala niya, nakakagulat na ang mga nangyari kanina. Ngunit mas may nakakagulat pa pala at ito nga ay ang pag-amin ni Winston sa kanya at sa pag-aalok nito ng kasal. I'm sorry kung nabigla kita, pero ayoko na rin kasing patagalin pa bago sabihin sa'yo. But don't worry, hindi mo naman kailangan na sumagot kaagad ngayon. I will give you time para makapag-isip. At kung may sagot ka na, sabihan mo lang ako kaagad. Usal pa nga ni Winston bago nito niyakap nga si Angelica. Hindi pa rin nagawang makaimik ni Angelica dahil sa mga nagaganap. Hanggang sa lumipas nga ang ilang araw. Masaya naman ang mag-iina sa buhay nila ngayon, ngunit hindi pa rin sanay si Angelica na sa isang mansyon na sila ngayon nakatira. Kasalukuyang nagsusuklay si Angelica nang bigla na lamang siyang i-video call ng kanyang tiyahin. O tita, kamusta? Napatawag po kayo. Bungad nga ni Angelica sa natutuwang boses. Pasensya ka na kung hinabala kita ngayon.
Lalo na at alam kong oras na to magpapahinga ka na. Pero gusto ko lang kasing ipaalam sa'yo na dumating na yung mga lahas na galing kay Winston. Grabe, sobrang gaganda. At halatang mamahalin. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala lalo na at napakaraming alahas nitong ipinadala niya sa akin. Dapat talaga magpasalamat ako sa apo ko eh. Pakisabi na rin kay Winston, salamat ha. Tuwang-tuwa na bulalas nga ng tiyahin ni Angelica. Namutawi naman ang saya sa mukha ni Angelica nang makita niya kung gaano kasaya ang kaniyang tiyahin. Mabilis lang ang naging pag-uusap nilang dalawa at kaagad ngang tinawagan ni Angelica si Winston. Angelica, napatawag ka. May mali ba? May nangyari ba? Bungad na tanong nga ni Winston nang sagutin nga nito ang tawag ng ex-girlfriend. Winston, yes ang sagot ko. Biglang sabi naman ni Angelica. Biglang natahimik nga sa kabilang linya kung kaya't nagtaka si Angelica. Kasalukuyan namang kunot noo nga ng lalaki habang iniisip nito kung anong ibig sabihin ng Angelica. Anong ibig mong sabihin yes? Tanong pa nga ni Winston. Let's get married. Payag na akong pakasalan ka. Sagot ni Angelica. Muling natahimik ang kabilang linya hanggang sa ilang minuto lang. Nakarinig siya ng isang masayang hiyaw mula mismo kay Winston. Thank you so much, Angelica. Hindi mo alam kung gaano ko naging masaya ngayon. Masayang sambit nga ni Winston sa kabilang linya. Subalit nang marinig ni Angelica ang salitang I love you, tila ba biglang bumilis ang kabog ng dibdib niya. Ngunit hindi na nga lamang niya yun pinansin pa at nag-good night na nga sa kausap sa kabinabang tawag. Ano bang nangyayari sa akin? Angelica, always remember na magpapakasal ka lang sa kanya para mas mapadali ang plano mo. Yun lang, pagkatapos pwede mo na siyang iwalayan kaagad. Pagkausap naman ni Angelica sa kaniyang sarili at patuloy na kinumbinsi ang sarili na walang halong emosyon ang pagpayag niya sa pagpapakasal sa dati niyang nobyo na ngayon ay fiancé na niya. Lumipas pa ang ilang araw, naging sunod-sunod din ang paglabas nilang dalawa kung saan madalas ngang turuan ni Winston si Angelica na mag-drive hanggang sa maibigay na rin nito ang kotseng hiningi ng kanilang anak para kay Angelica at tuluyan na ngang dumating ang araw kung saan kailangan na nilang humarap sa altar at magpalitan ng I do sa isa't isa. Naging mabilis nga ang pangyayari sa naturang kasal kung saan namalaya na lamang ni Angelica na oras na para hagkan siya ng kaniyang groom. Mula nang magsimula ang kasal, purong kaba na ang naramdaman ni Angelica. Hindi kasi niya lubos maisip na hahantong ang plano niya sa pagpapakasal. Unti-unti na ngang inilapit ni Winston ang kaniyang mga labi sa mga labi ni Angelica at nang magdikit nga ang kanilang mga labi, tila ba nakaramdam ng kung anong boltahe ng kuryente sa katawan si Angelica. I promise this time hindi ka na magsisisi. Binigyan mo ako ng chance. Sisikapin kong gawing almost perfect ang relasyon natin at ang pamilya namin. May ngiti sa mga labing sambit nga ni Winston nang maghiwalay nga ang kanilang mga labi. Inilibot naman ni Angelica ang kaniyang paningin sa mga taong naroroon bilang saksi sa kanilang pag-iisang dibdib, kung saan natagpuan niya rin ang 4 nilang mga anak na mukha rin namang masaya. Tanging ngiti nga lang ang naging tugon ni Angelica kay Winston na ngayon ay asawa na niya. Matapos ang mahalagang araw na iyon, tumira na nga si Winston sa bahay ng mag-iina upang magkasama-sama na sila sa kadahilan ng ayaw rin naman ni Angelica na lumipat sila sa mansyon ng pamilya ni Winston. Mama, may good news po kami sa inyo! Bulalas nga ng batang si Angelita sa kanyang ina nang makita niya itong pababa ng hagdan. Ano yun, excited na akong malaman yung good news na yan dahil mukhang masasaya kayo eh. Usisa naman ni Angelica ng tabihan nga niya sa salang mga bata. Mukhang malapit na po nating maubos ang pera ni Papa. Pabulong na sabi nga ng batang si Angelica sa tenga ng kanyang ina. Nanlaki naman ang mga mata ni Angelica. Ano? Teka, anong ibig niyong sabihin anak? Anong ginawa niyo? Kasi po pinilit po namin siya na mag-donate po ng malaking pera sa maraming charity
At syempre wala po siyang nagawa kundi pagbigyan po kami. Confident na wika pa nga ng batang si Ace. Teka sandali, paliwanag niyo nga sa akin ng maayos. Paano niyo nasabi na malapit na maubos ang pera ng papa niyo? Kasi po mama, kada charity po bilyon po ang hinihingi namin kay Papa para i-donate. Syempre po nagulat po siya, nakiusap po siya sa amin na kung pwede pong babaan, kung pwedeng i-donate dahil masyado raw pong malaking halaga yun. Pero sinasabi po namin na makakatulong naman po yun sa ibang tao kaya hindi po kami pumayag. Tapos balak pa po namin maghanap ng mga charities para mag-donate pa po. Nang sa ganun po mas mabilis po nating maubos ang pera ni Papa. Makakaganti na po tayo sa kanya pagkatapos makakabalik na po tayo sa Canada, Mama. Hayag nga ng batang si Aaron na malapad nga ngiti sa mukha. Mga anak, huwag niyo nang ituloy yan. Ayusin niyo lang mga gamit niyo, mag-impake na kayo. Babalik muna tayo doon sa dati nating bahay para kunin ng ibang gamit doon. Tapos babalik na tayo ng Canada. Turan nga ni Angelica sa kanyang mga anak. Po, pabalik na po tayong Canada pero bakit naman po, Mama? Nagtatakang reaksyon naman ng batang si Alexis. Oo, babalik na tayo ng Canada. Hindi na natin itutuloy ang ganti natin sa papa niyo, mga anak. Ayoko mang sabihin to pero nagsisisi ako at feeling ko kasalanan ko dahil tinuruan ko kayong mali. Kaya hindi natin itutuloy, okay? Sige na, kumilos na kayo para makaalis tayo. Sa sinabing iyon ni Angelica, ay namutawi ang lungkot sa mukha ng mga bata. Ngunit hindi na nga nagsalita pa ang mga ito at sinunod na lamang nila ang kanilang ina sa utos nito. Nang bumalik nga sila sa dati nilang bahay, unti-unti na ngang inilabas ni Angelica ang ibang gamit nila at ganon na nga lamang ang pagkagulantang niya nang makita niya si Winston na siyang kapapasok lang ng gate habang bakas dito ang pagmamadali. Winston? Anong ginagawa mo dito? Umuwi ako ng bahay pero wala kayo ron. Wala na rin ang mga maleta nyo kaya naisip kong baka dito kayo pumunta. Angelica, anong nangyayari? Bakit kayo umalis? Nalunok naman ni Angelica ang sariling laway. Hinahanda rin ang sarili kung paano nga ipapaliwanag sa lalaki ang katotohanan. I'm sorry Winston, babalik na kami ng Canada. Ha? Canada? Bakit all of a sudden? Winston, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Aaminin ko, sobra yung galit ko sa'yo dahil sa ginawa mo sa akin noon. Dinurog mo kasi yung puso ko tapos iniwan mo pa akong mag-isa. Kahit na alam mong buntis ako. Pero hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko. Tinirador mo ko. Ang puso ko. I'm really sorry. Kung magagalit ka man, please, huwag sa mga bata. Dahil ako naman ang may kasalanan ng lahat eh. Mas lalo ang kumunot ang noon ni Winston. Dahil mga sinabi nga nito na siyang hindi nga niya maunawaan. Teka, hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka nagsasorry? Anong sinasabi mong huwag akong magalit sa mga bata? Nagugulhan ngang tanong ni Winston. Yung pagbalik namin sa buhay mo, plano lang yan lahat. Naisip kong gantihan ka at suportado ako ng mga bata. Dahil sa sama ng loob naisip namin na bumalik sa buhay mo para lang gumanti. At yun ay ang ubusin ng yaman mo. Nung nalaman ko yung ginawa ng mga bata tungkol sa donation sa mga charity, bigla akong na-guilty. Kaya naisip kong mas makabubuti kung ititigil na namin to. Sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit nagawa yun ng mga bata. Kaya sana kung magagalit ka sa akin na lang, wag na lang yung mga bata na inosente. Pag-amin nga ni Angelica sa buong katotohanan. Naituon naman ni Winston ang kaniyang paningin sa ibaba ng bumahid sa kaniya ang kalungkutan. Hindi ito nakaimik na para bang nasaktan ito ng labis sa mga nalaman. I'm really sorry Winston, pero sana mapatawad mo ko. Saad naman ni Angelica kung saan akmang papasok na siyang muli sa loob ng bahay at tatalikuran ng kaniyang asawa nang bigla na lamang siyang niyakap ni Winston mula sa likuran na siyang hindi niya inaasahan. Huwag na kayong umalis please. Huwag niyo akong iwan. Wala akong pakialam kung ginusto niyo lang akong gantihan. O kahit tubusin niyo pa ang pera ko. Dahil kaya ko naman. Kaya ko naman bawiin yun eh. Kayo ang mas mahalaga sa buhay ko ngayon. Nagkamali na ako nun dahil tinalikuran ko ang responsibilidad ko. At ayoko nang sa pangalawang pagkakataon hayaan kayong mawala
sa buhay ko sa paniguradong pagsisisihan ko. Pakiusap, Angelica. Don't leave me. Huwag niyo akong iwan ng mga bata. Pagsusumamo nga ni Winston, nakaramdam ng pagkaawa si Angelica para sa kaniyang asawa, lalo na nang marinig niya ang malungkot at nagmamakaawa nitong boses, bagay na kailanman ay hindi niya inaasahang marinig. Mas lalo tuloy siyang nakonsensya, pero gusto ko lang malaman, pinakasalan mo ba ako dahil parte pa rin ako? Nang ganti mo o dahil mahal mo pa rin ako? Maya-maya ay tanong ni Winston, dahilan kaya bahagyang natigilan si Angelica. Makalipas ang ilang segundo, umikot si Angelica upang makaharap nga niya ang kaniyang asawa at nahabag nga siya nang makita niya ang mukha nitong malungkot at animoy nasasaktan. Winston, gusto mo ba talaga malaman ang sagot ko? Marahan namang tumango si Winston at batid mong may pag-aalinlangan. Oo, at handa akong tanggapin kahit anumang maging sagot mo. Kahit masakit, okay lang sa akin. Ilang minutong namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Magkatitigan lamang ang kanilang mga mata at waring iniisip pa ni Angelica ang kaniyang mga sasabihin. Hanggang sa napayuko si Angelica. Aaminin ko noon na. Naisip ko mas mapapadali ang ganti ko kung may kakasal tayo, pero napagtanto ko na hanggang ngayon may pagtingin pa rin ako sa'yo. Kaya ako pumayag na maikasal tayo. Hindi ko alam kung paniniwalaan mo, pero yun ang totoo. Pag-amin naman ni Angelica sa kanyang nararamdaman. Sumilay ang isang munting ngiti sa labi ni Winston dahil nga sa mga narinig. Sabi ko na nga ba, mahal mo pa rin ako. Naramdaman ko yun nung kinasal tayo. Kita ko sa mga mata mo. Yung ikaw na mahal ako noon. Angelica, asawa ko. Ikaw lang ang kauna-unahang babaeng minahal ko ng ganito. And I can't afford to lose you again. Kaya please, pwede bang maging rason niyang natitira mong pagmamahal para sa akin? Para hindi mo na ako iwan. Para hindi na kayo umalis sa mga anak natin. Naghalo-halo pa ang nararamdaman ni Angelica, kung kaya't hindi na nga rin ito. Napigilan pa ang mapaluha. Maya-maya lang marahan nga ang naging pagtangon ni Angelica. Sige Winston, hindi na kami alis sa mga bata. Dahil nga sa sanambit ni Angelica na payakap nga sa kanya ng maigpit ang kanyang asawa. At paulit-ulit nga ngiwinika ni Winston ang kadagang salamat. Mama, bakit ka po umiiyak? Bungad nga na tanong ng batang si Alexis. Nang pumasok na nga sa loob si Angelica kung saan kasunod din ito, si Winston. Papa, bakit po kayo nandito? Takang tanong naman ng batang si Ace sa kanilang ama. Nandito ako para sunduin kayo, para bumalik sa bahay natin. Mga anak, hindi nyo na kailangan umalis pa. Nasabi na rin sa akin ng mama nyo ang totoo tungkol sa bagganting sa akin. Pero gusto ko lang malaman nyo na hindi ako galit, okay? Lahat ng hiningi nyo at lahat ng binigay ko sa inyo kusang loob kong gustong ibigay sa inyo. At maski handa akong ibigay sa inyo kahit kapalit nun, ay maubos pang pera ko. Basta kasama ko lang kayo. Litanya pa nga ni Winston sa kanyang mga anak. Mama, totoo po ba yun? Hindi na po tayo aalis at babalik po sa Canada? Tanong naman ng batang si Aaron sa kanyang ina upang kumpirmahin nga ang sinabi ng ama. Totoo yun anak, hindi na tayo aalis. Mananatili na tayo sa bahay natin kasama ang papa nyo. Hindi na rin natin kailangan pang gumante dahil hindi na natin iiwan ang papa nyo at mananatili na rin buong pamilya natin. Saad naman ni Angelica. Mabuti naman po kung ganun mama. Basta po kahit po anong desisyon nyo, susundin po namin. Nakasuporta po kami palagi sa iyo mama. Sambit naman ng batang si Alexis. Mabuti na lang din po mama para hindi na rin po kami mag-isip ng paraan para maubos ang pera ni Papa. Komento naman ng batang si Angelito. Papa, sorry po pala dahil naisip po namin yun ah. Please, wag po sana kayong magalit kay mama dahil kami rin naman po talaga ang nagpumilit sa kanya na ituloy po yung plano na gantihan kay. Saad naman ng batang si Ace. Sandaling nagkatingin na naman ang mag-asawa. Wag na kayong mag-alala. Mga anak, wag niyo nang isipin pa ang tungkol sa bagay na yan, kalimutan niyo na yun, okay? Ang mahalaga ngayon tayo. Buo tayong pamilya at mas mainam kung uuwi na tayo para makakain na rin tayo, okay? Ani nga ni Winston sa kanyang mga anak.
Tumango-tango naman ang mga bata bilang kanilang pagsang-ayon. Bumalik nga sila sa mansyon. Muli naman ding inayos ni Angelica ang mga gamit niya sa closet at humugot ng isang buntong hininga. Humarap siya sa salamin at sinipat ang kabuuan niya hanggang sa dumako ang tingin niya sa kaniyang leeg at hinawakan ng nagniningning na kwintas. Unti-unting namuo ang ngiti sa mga labi niya. Sobrang gaan ng pakiramdam niya ngayon, hindi tulad nitong mga nakaraan na para bang may tinik sa kaniyang dibdib. Ngunit nawala rin kaagad ang ngiti ng sumagi sa isip niya, ang takot. Takot na baka masaktan na naman ulit siya sa muling pagkakataon. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at iniluwal niyo ng kaniyang asawa, kaya naman hinarap niya ito. Anong problema? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Nag-aalala lang ang tanong nga ni Winston. Nang lapitan niya si Angelica, tinitigan nga niya rin nang taimtim ang mga mata nito. Alam ko na nag-aalala ka, na baka masaktan kita ulit. Umawang ang mga labi ni Angelica ng bahagya. Hindi niya alam kung paano natumbok ng lalaki ang kaniyang iniisip, pero sa halip na sumagot ay napayuko lamang siya. Mahal na mahal kita, Angelica, at wala na akong rason pa ngayon para saktan ka. Pangako hindi na ako magiging gago dahil natuto na ako. Naging matured na rin ako kahit papano, kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala. I love you. Matapos sambitin niya ni Winston, hinagkan niya ang mga labi ng asawa. Ilang minutong lumipas, unti-unti na nga ring napawi ang pag-aalala at takot sa puso ni Angelica kung saan nga siya na nga rin mismo ang nagabot sa mga labi ni Winston upang halikan din ito. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Angelica at Winston. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean De Best of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino,
Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Felma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica, Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Not Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo,
Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Penovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Albior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Pandilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Mires Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahami Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Augustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson,
Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Andersen, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Andersen, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog,
Rosemary, MM, Pening Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Elia Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Pening Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto,
Cecilia Alvior, Naitan, Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.